Nagising si Lara sa tunog ng alarm clock niya. Pinatay niya iyon nang hindi dumidilat. Umaga na pala, nakatulugan na niya ang pag-iyak. Nanambalik agad sa isip niya ang mga nangyari ng nagdaang araw. Napaiyak na naman siya. Maghapon na lang ba siyang iiyak? Basa pa ang una niya mula sa pag-iyak niya ng nagdaang gabi. Pero kahit anong pidgil niya, kusa pa ring pumapatak ang mga luha mula sa mga mata niya. Hindi na niya alam kung paano siya nakauwi ng nakaraang araw, ang natatandaan lang niya ay kasama niya sina Janice at Melay, ang mga ito ang naghatid sa kanya sa binyan. How she wished na hindi na lang sana siya nagising. Hindi na lang sana nagumaga. Dahil kasamang dumating yun ang pangit na alaala ng kasal niya. Kasal na naudlot sa kalagitnaan ng seremonya. Sobrang sakit ng ginawa sa kanya ng nag-iskandalong babae, ngunit ang higit na masakit, ay ang pagkakaila sa kanya ni Jerome. May asawa na pala ito, ang sabi nito sa kanya, kaya pinili nito ang malayong lugar ng Batangas, para gawing venue ng kanilang kasal, ay dahil umiiwas itong guluhin ang ex-girlfriend nito. Hindi lang pala nito nobya ang babae kundi asawa na nito. Ang laki niyang gaga, naniwala siya sa mga kasinungalingan nito. Hanggang nang nagdaang araw, ay ipinipilit nitong hindi raw totoo ang claim ng babaeng nanggulo, hindi raw totoong kasal ang mga ito, muntik na tuloy itong masuntok ng kanyang ama. Pero hindi siya tanga, walang babaeng manggugulo sa gitna ng isang kasalan, kung walang lehitimong dahilan. Napilitan siyang bumangon ng mag-alas 8 na, naiiyak pa rin siya, ngunit kaya na niyang pigilan ang kanyang sarili, mabuti na lang at hindi pa siya kinakatok doon ng kanyang ina, hiyang-hiya siya sa mga magulang niya, kay laking kahihiyan ang dinala niya sa mga ito. Magulo pa rin ang loob ng silid niya, malamang na hindi na siya inistorbo ng kahit na sino sa kanila, may mga nabasag pala siyang gamit sa pagwawala niya. Nagkalat ang laman ng dresser niya sa sahig. Mayroon ding mga basag na figurin at salamin ng picture frame. Mabigat ang katawan na umahan siya sa kama, at sinimulang linisin ang mga ikinalat niya. Paglabas niya ng silid ay nilapitan agad siya ng kanyang ina. Nakita niya ang awa sa mga mata nito, nag-iwas siya ng tingin dahil naluluhan na naman siya. Mag-almusal ka na, anak, anito, sabayan mo na ako, hindi pa rin ako nag-aalmusal. Wala siyang gana ngunit mahapdi na ang sikmura niya. Nang nagdaang araw pa siya hindi kumakain, walang imik na sumunod siya rito sa komedor. Ito ang nagtimpla ng kape niya, pinilit niya ang sarili na inumin iyon, at kainin ang isang pirasong toast, hindi na niya nasundan pa iyon ng ibang nakahain sa mesa, dahil nabibikig siya ng hikbing nagpipilit na umalpas sa lalamunan niya. Nang tumayo siya ay tumayo na rin ito, walang salitang niyakap siya nito, sa balikat nito siya umiyak ng umiyak. Sige lang, anak, iiyak mo lahat ng bigat sa dibdib mo. Garalgalang boses na alo nito sa kanya, nandito lang ako, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan, anak, hindi ka namin iiwan ng daddy mo, kakampi mo kami. Hikbi lang ang naging tugon niya roon, ikatlong araw pagkalipas ng iskandalo sa naudlot niyang kasal, ay kinausap niya ang mga magulang niya. Sinabi niya sa mga ito na gusto muna niyang lumayo pansamantala. Mabuti na rin iyon para hindi siya araw-araw na kinukulit ni Jerome, nagpupumilit itong makausap siya. Nahihirapan na siyang iwasan ito, tulad niya ay hindi na rin yata ito pumapasok sa trabaho. Palagi na lang nitong inaabangan ang paglabas niya. Kaya nga nagmumakmak na lang siya sa loob ng bahay, huwag lang siyang makita nito. Kaya kailangan na niyang lumayo, hindi nga lang niya alam kung saang lugar siya pupunta, para magawa niyang kalimutan si Jerome. Bakit hindi ka muna pumunta sa Cebu sa mga tita Mindy mo? Suhestyon ng kanyang ama, na ang tinutukoy ay ang pinsang buo nito na nakabase sa Cebu. Ernie, ayoko namang mapalayo ng gusto rito sa anak mo, tutol ng kanyang ina, malayo rito ang Cebu. Hindi tayo agad makakapunta roon, kung gusto natin siyang makita. Ano ka ba naman, Luisa? Matanda na itong anak mo. Hayaan mong magbakasyon muna siya roon. Makakatulong sa paglimot niya sa walang hiyang Jerome na yun, ang isang malayong lugar tulad ng Cebu, payagan niyo na ako, Mami. Gusto ko lang pong subukan. Promise, babalik agad ako rito kapag na-homesick ako. Walang nagawa ang kanyang ina kundi payagan siyang magbakasyon sa Cebu. Lara, magbakasyon ka. Invited tayo ng piano mentor ko sa isang dinner banquet, yaya ni Tita Mindy sa kanya. Nasa mid-30s na ito. Maganda ito at dalaga pa. Masayahin ito kaya nagtataka siya, kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa ito nag-aasawa, samantalang itchinisma sa kanya ng maid nitong si Dory, na marami pa ring manliligaw ito hanggang ngayon. Isang buwan na siya sa Cebu. Bago maubos ang bakasyon niya ay sumulat siya sa head office nila, na kung maaari ay mailipat na lang siya sa branch nila sa Cebu. Nagkataong may bakanting posisyon sa branch nila roon, kaya napagbigyan agad ang hiling niya. Sa Lunes ay magsisimula na siya sa Cebu office ng APC Holdings.
Mula nang dumating siya sa poder ni Tita Mindy, hindi natatapos ang linggo, nang hindi siya nito niyayaya sa kung saan-saan. Madalas siyang isama nito sa mga function na tinutugtugan nito. Sa 2 hotel na tinutugtugan nito, kapag weekends ay ilang ulit na rin siyang naisama nito. Kahit paano ay naaaliw siya sa mga paglabas-labas nila, kaya na niyang kontrolin ang emosyon niya, hindi tulad noong una, nakusa na lang nalalaglag ang mga luha niya, kahit nasa gitna siya ng maraming tao. Ngunit ang sakit na kinikimkim niya sa kanyang dibdib, ay hindi pa rin napapawi, palagi niyang iwinawaksi ang pangit na nangyari sa pagitan nila ni Jerome, ngunit malinaw pa ring bumabalik ang lahat, kapag nakahiga na siya tuwing gabi, at ang mas masakit pa, dama niya ang pangungulila kay Jerome sa kabila ng panloloko nito sa kanya. Next time na lang, tita, sagot niya kay Tita Mindy, may usapan kami ng mga kaibigan ko, na mag-uusap sa internet mamaya. Nako, i-text mo na lang sila na later na lang kayo mag-usap, gusto kong makapunta ka sa bahay ng mentor ko. Sa kakapilit nito ay nakasama nga siya nitong mag-dinner, sa bahay ng piano mentor nito, na si Professor Rodrigo Benitez, bago mag-alas 7, ay nasa tapat na ng harap ng isang mansiyon ang kotseng sinasakyan nila, ayon. Dito ay ancestral home daw iyon ng mga Benitez, nagulat siya nang makita niya ang propesor, akala niya ay matanda na ito, pero bata pa pala ito, marahil ay nasa mid hanggang late 40s pa lang ito, maganda pa rin ang pangangatawan nito, hindi nga ito maskulado ngunit wala itong excess fat sa katawan, ipinakilala siya ni Tita Mindy rito. Nadatna nila roon ang 2 pang lalaki, na marahil ay contemporaries ng propesor, mukha nga lang mas bata ito kaysa sa 2. Kauupo pa lang nila sa dining chairs, nang dumating doon ang isang gwapong lalaki, na marahil ay kasing edad niya. May malaking pagkakahawig ito sa propesor, "Meet my son, Lara, this is Zyro," pakilala nito sa anak. Nginitian niya ito. Pagkatapos ng pleasantries ay nagsimula na ang hapunan. He's also a pianist, iha. Pero mas pinili niyang career ang field of engineering. Pero dahil liberal ang pananaw ko sa maraming bagay, hinayaan ko siya sa gusto niyang gawin. Tahimik siyang nagmasid sa mga kasalo niya. Mahusay na host ang professor. Lahat silang naruroon ay nagawa nitong maging participant sa balitaktakan. May napansin lang siya sa Tita Mindy niya. Ang mga mata nito ay palaging nakatutok kay Professor Benitez. May crush yata ang Tita Mindy niya rito. Ang isa pang napansin niya, ay ang pananahimik ni Zero, bagamat sumasali ito sa pinag-uusapan. Matipid ang mga salitang lumalabas sa bibig nito, tulad niya ay tila nakikiramdam lang ito sa mga kasalo nila. Napansin din niya ang pagiging gentleman nito, nang tumayo na sila sa hapag, ay iniurong kaagad nito ang silya ng Tita Mindy niya, marahil kung hindi lang siya in love pa rin sa sinungaling niyang ex, malamang na nagka-crush siya rito. Nagkape sila sa side porch ng mansiyon, doon niya nakita ang orchid arium na puno ng mga bulaklak. Hindi niya maalis ang tingin niya sa mga iyon, ang karamihan sa mga orchid ay noon lang niya nakita. "I can see na impressed ka sa mga orchids dito," ija puna sa kanya ni Professor Benitez. Napatingin siya rito, saka lang niya napansin, na siya na lang ang nakatayo sa kanilang grupo. Umupo na siya, sabay sulyap sa tiyahin niya. Nakatutok na naman ang mga mata nito sa Professor. "Absolutely, Professor. Speechless nga ako. You have some rare species here. Kahit sa mga orchid garden na napupuntahan ko, wala pa akong nakita gaya ng ilan sa mga orchid nyo rito." "Tama ka, dahil ang iba sa mga iyan, ay binili pa ng asawa ko during our trips abroad. Nang mawala siya, ako mismo ang naghanap ng mahusay na tagapag-alaga ng mga yan." "Mahilig ka pala sa mga bulaklak," pagkausap sa kanya ni Zyro, "kung gusto mo, pumunta kayo rito ng tita mo kapag araw, para mas makita mo ang ganda ng mga bulaklak dito sa amin." "Tama ang anak ko, Ija, pwede kang bumisita rito, kahit anong araw mo gusto." "Salamat po," sabi na lang niya, noon lang siya nakatuntong sa bahay na iyon, at kakikilala lang niya sa mga taong nakatira doon. Wala siyang balak na abalahin pa ang mga ito, dahil lang gusto niyang makita ang mga bulaklak doon. Kung saan-saan nadama ko ang usapan, napunta sila sa sports, sa politika, at sa mga bagong communication gadget, kung saan bahagyang naging bida si Zyro, ngunit sa pagtatapos ng balitaktakan, ay tungkol sa musika pa rin ang vinyl ika nilang paksa. Si Zero ang naghatid sa kanila sa kanilang sasakyan, nang magyaryanang umuwi ang Tita Mindy niya. "I'm pleased that you accepted my father's invitation tonight," sabi sa kanya ni Zero, "nakilala tuloy kita." "Same here, thank you. Sana maulit ito, I'd like to see you again, Lara." "Oo, nagpapahaging na ba agad ang isang ta? Pero bakit hindi niya maramdamang ganoon ang intensyon nito, sa kabila ng mga sinabi nito?" "Thank you, Zyro."
Habang nag-uusap sila ni Zyro, napuna niya na hindi tumitingin dito ang tita Mindy niya, kahit nang bago sila sumakay sa kotse. Naintriga tuloy siya kaya nasa sasakyan pa lang sila, ay tinanong na niya ito, "Tita, magkagalit ba kayo ni Zyro?" "Bakit mo naman naitanong?" tanong nitong hindi sumusulyap sa kanya, nakatutok lang ang mga mata nito sa unahan. "Kasi napansin ko kanina, parang iniiwasan mong tingnan siya, at siya rin parang hindi ka gaanong kinakausap. Akala mo lang yun, saka paano naman akong kakausapin noon? Sa'yo nakatutok ang pansin niya, siguro type ka niya." "Parang hindi naman, tita," ngunit kinabukasan ng umaga, ay may nagpadala ng bouquet ng stargazers sa kanya, kay Zyro galing ang mga bulaklak, ang tita Mindy niya ang tumanggap mula sa mensahero. Unang araw ni Lara sa opisina, bago siya makababa ng bahay, ay nakatanggap uli siya ng isang bungkus ng pink tulips mula kay Zyro. "Mukhang seryoso sa panliligaw sa iyo si Zyro," komento ni tita Mindy. Kibit balikat lang ang itinugon niya rito, kahit gaano pa kagwapo si Zyro. Iisang lalaki pa rin ang kinikilala ng puso niya, kung kaya nga lang niyang burahin sa puso niya ang lalaking iyon, ginawa na sana niya. Nakalimutan na niya ang tungkol kay Zyro, nang pumasok na siya sa opisina, naging abala siya sa maghapon, marami siyang kailangang gawin, mabuti na lang at hindi na si Mrs. Asuncion ang boss niya, kung hindi, tiyak na pinag-overtime na naman siya nito. Nagpapasalamat siya na supportive sa kanya ang mga bago niyang kaopisina, tinulungan siya ng mga ito at tinuruan ang mga dapat niyang gawin doon. Nagulat siya nang paglabas niya ng opisina, ay nakita niya sa lobby ng office building nila si Zyro. "Hi, Lara," bati nito, bagamat nakangiti ay parang matamlay ito. "Hi, Anya, dito ka rin ba nagtatrabaho?" "Hindi, ikaw talaga ang sadya ko rito. Did you receive the flowers?" Nagpatuloy ito nang tumanggo siya. "Gusto sana kitang makausap. Pwede bang samahan mo ako sa pinakamalapit na restaurant dito?" Mali nga yata ang pakiramdam niya, at tama ang tita Mindy niya. Liligawan nga siya nito. "Please, I need to talk to you." Napilitan na siyang sumama rito. Mabuti na rin iyon upang habang maaga, ay magkalinawan na sila. Kung manliligaw ito sa kanya ay babastidin agad niya ito. Hindi siya maaaring tumanggap ng manliligaw, habang sugatan pa ang puso niya. Unfair sa manliligaw niya kung pagbabalingan lang niya ito, gayong si Jerome pa rin ang mahal niya. Hindi na nila kinailangang sumakay pa, dahil ilang metro lang ang layo ng office building nila, sa isang Chinese restaurant, doon siya dinala ni Zyro. Halo-halo lang ang in-order niya. Wala siyang interes sa pagkain. Hindi niya gusto ang kanyang gagawing pagbigo rito. Kahit kailan ay hindi niya gustong makasakit ng kalooban ng kapwa niya. Wala nga lang siyang magagawa. "Pinuntahan kita ngayon, dahil may isang pabor sana akong hihilingin sa iyo, Lara," sabi ni Zyro nang makatalikod na ang waitress. Hindi iyon ang inaasahan niyang ibubungad nito. "Anong pabor?" "Tulungan mo akong ilayo ang loob ng tita Mindy mo sa papa ko." Naguguluhang napakunot noo siya. Bakit? Dahil hindi niya talaga mahal si papa, ito lang ang pinagbabalingan niya, and that's unfair. Paano na lang kung mahulog ang loob ni papa sa kanya, walang pinakamasakit sa isang lalaki, kundi magmahal ng isang babaeng iba ang totoong mahal. Ayaw lang ba nitong maging stepmother ang tiyahin niya? Wait here, sa tingin ko, nagkakamali ka, naobserbahan ko si tita Mindy nung nag-dinner kami sa inyo, at sa tingin ko, may secret crush siya sa papa mo, palaging dito nakasunod ang mga mata niya. Iyon lang ang gusto niyang palabasan, pero ang totoo, hindi si papa ang mahal niya. Lalong lumalim ang pagkakakunot ng noo niya. "Ano, mapapatunayan mo ba yung allegation mo na yan?" Pinagmasdan muna siya nito, na para bang tinatansya nito kung makakaya niyang marinig. Ang ipapasabog nito, "Mapapatunayan ko sa pamamagitan ng tulong mo." "Paano? Liligawan kita." Parang walang anumang sagot nito. Samantalang gulat na gulat siya, "That, I've started already by sending you those flowers, then, sasagutin mo ako agad." Mabuti na lang at hindi pa dumarating ang order na halo-halo ni Lara. Dahil kung nagkataong kumakain na siya, malamang na naibugan niya iyon sa mukha ni Zyro. "Nagpapatawa ka ba o nababaliw ka na?" tanong niya. Hindi ito sumagot, seryosong tumingin lang ito sa mga mata niya. "Paano makakatulong na may layo ang loob ng tita ko sa papa mo? Kung magiging tayo?" Napapantastikuhang tanong niya rito, hindi ko makuha ang logic sa gusto mong mangyari. "Lara, kapag nakita ng tita Mindy mo na nagkakalapit na tayo, mawawala na ang focus niya kay papa. Alam kong gagawin niya ang lahat, para lang ilayo ako sa iyo." Lalo siyang naguluhan, bakit naman niya gagawin yon? Dahil siguradong magseselos siya, saglit na umawang ang mga labi niya, lalo lang naging katawa-tawa ang sinasabi nito. "Are you telling me na ikaw ang totoong gusto ng tita ko?"
Natapik ng mga kamay nito ang ibabaw ng mesa, dahil sa sinabi niya, ngumisi pa ito, "You're not hopeless. After all, natututo ka na." Sumeryoso ito bago nagpatuloy, "Nanligaw ako noon sa tita mo, but she dumped me." Nanlaki ang mga mata niya, "Pero 35 na tita Mindy ko, 10 years yata ang age gap ninyo." Tila na-offend ito sa sinabi niya, 8 years lang naman, saka ano naman ang problema? Kahit maging 20 years pa ang tanda niya sa akin, dapat na bang gawing dahilan yun, para pigilan ng isang tao ang feelings niya? Pero sabi mo, binasted ka niya, so ibig sabihin, hindi ka niya gusto, bakit siya magseselos kung liligawan mo kunwari ako, nakuha na niya ngayon, napalabas lang ang panliligaw nito sa kanya, because I know in my heart that she loves me, too. Paano ka naman nakasiguro, sa kina lang yun, misteryosong sagot nito. Okay, granted na may gusto nga sa iyo ang tita ko, ano namang dahilan niya para biguin ka? Dahil big deal sa kanya ang malaking age gap namin, at meron pang isang dahilan, pero sa akin na lang din yun. Bago sila maghiwalay, ay nagkasundo sila na magpapatuloy si Zyro sa panliligaw sa kanya. Sa loob ng 10 araw, pagkatapos nyon ay sasagutin na niya ito. Yun ay kung hindi pa nakakagawa ng hakbang ang tita Mindy niya, na paghiwalayin sila. Nakipagkasundo siya rito dahil sa palagay niya, ay mahal nga nito ang tita Mindy niya, at gusto niyang lumigaya rin ang tiyahin niya. Hindi kita binibiro lang, totoong may bagong boyfriend na ako, kumpirma ni Lara kay Melay. Tumawag ito sa kanya at nangungumusta, sinabi niya rito ang huling kaganapan sa kanya, tulad ng pinag-usapan nila ni Zyro. Sinagot na niya ito, sa unang linggo pa lang ng ligawan nila, ay naipagtapat na niya rito ang dahilan, kung bakit bigla siyang napadpad sa Cebu. Naunawaan nito ang kalagayan niya, at nakisimpat siya ito sa kanyang pinagdaraanan. Zyro Benitez, ang pangalan niya, you mean, nawala na agad ang amor mo kay Jerome. Naramdaman niya ang pagdududa sa tinig ni Melay, ngunit hindi niya ipinagtapat dito ang real story sa kanila ni Zyro. Umaasa siya na kapag nakita nito si Jerome, ay sasabihin ni Melay rito, na may kapalit na ito sa puso niya. Sinaktan siya nito ng husto, gusto niyang kahit sa ganoong paraan man lang, ay makaganti siya rito. Mali siguro siya pero ganoon ang nararamdaman niya. Galit pa rin ako sa kanya, hindi tuwirang sagot niya kay Melay, hanggang ngayon, masakit pa rin sa akin ang ginawa niya. Hindi lang ako ang sinaktan niya, kundi buong pamilya ko. Pero paano kung totoo ang sinasabi ni Jerome, na hindi niya talaga asawa ang babaeng yun? Bigamy ang banta niyang ikakaso kay Jerome, walang siraulong babae ang magtitiis ng kahihiyan, para sabihin yun sa gitna ng isang kasalan kung hindi yun totoo. Kung sa bagay nga, pero dapat mo pa rin sigurong pakinggan ang side ni Jerome, para naman hindi niya masabi na naging unfair ka sa kanya. Kung may unfair man sa aming dalawa, siya yun, naging totoo ako sa kanya pero niloko niya ako. Mukhang naramdaman na ng kaibigan niyang naha-high blood na siya, kaya nagpaalam na ito. Nang ibaba niya ang telepono, saka lang niya napansin na basa na pala ng luha ang mga pisngi niya. Nagtungo siya sa banyo at naghilamos, pinilit niyang iwaksis sa isip ang mga napag-usapan nila ni Melay. Magdi-dinner sa kanila si Zyro. Siya ang magluluto ng hapunan, off ni Dory, kaya siya ang gagawa ng lahat. She had to hold herself together. May 2 taong nagmamahal sa isa't isa, na kailangan niyang tulungang paglapitin. Tama, Lara, kung broken-hearted ka man ngayon, tumulong ka na lang na hindi madagdagan, ang mga taong broken-hearted din tulad mo. Wala pang 6:00 ng hapon nang dumating si Zyro, tulad ng dati. May dala itong bouquet of flowers, sa pagkakataong iyon ay pink carnation naman. Kung pareho lang siguro silang walang ibang mahal, malamang na madali lang siyang mapapasagot nito. Sa isang tunay na ligawan, galante itong magbigay ng mga paborito niyang bagay. Nasaan siya? Tanong nito na ang tinutukoy ay ang tiyahin niya. Nasa kwarto niya, nagkukulong. Palabasin mo, sabihin mo sa kanya na humanap siya ng flower vase para sa mga ito. Pinandilete niya ito, gusto mong utusan ko tita ko, ang? Tumawa ito, alam mong nagbibiro lang ako, pero gusto ko na siyang makita. Noon may nag-doorbell. Binalingan niya si Zyro. Talagang gusto mong lumabas si tita Mindy? Oo nga, wait ka lang dyan. Iniwan niya ito at pinuntahan niya ang silid ng tita niya. Kinatok niya ito at sinabing hindi niya kilala ang taong nasa labas, kahit hindi pa niya natitingnan kung sino iyon. Napilitan itong lumabas ng silid. Good evening, Mindy, bati rito ni Zyro na abot tainga ang ngiti. Nang dumaan sa sala ang tiyahin niya, good afternoon, formal na tugon ng tita Mindy niya, na sumulyap lang dito, at nagtuloy na agad sa front door. Nang aasar nang inisihan niya si Zyro, paiyak ka, ano, good evening ka dyan, afternoon pa lang, paanas na kantiyo niya, 6:00 na sa relo ko, depensa nito na inilapit pa sa kanya ang bisig na may suot na relo. Pagbalik ng tita Mindy niya roon ay siya ang tinawag nito, tila nangongonsensya ang pagkakatingin nito sa kanya,
Hindi ko kilala ang tao sa labas, pinaupo ko siya sa terrace, ikaw ang hinahanap niya. Ako, sigurado ka, tita, wala naman siyang kakilala pa roon, bukod sa mga bagong office mate niya. At imposibleng magtungo roon ang mga yon, labasin mo na lang, hindi ngumingiting saad nito. Binalingan niya si Zyro, excuse me lang sandali. Nang tunguhin niya ang pinto at buksan niyon, ay hindi niya inaasahan ang nakita niya si Jerome. Paano mo nabilog ang ulo ng mommy at daddy ko, para lang ituro sa iyo ang lugar na ito, tanong ni Lara kay Jerome, puno ng panunumbat ang tinging ipinukol niya rito, nanatili silang nakatayo at magkaharap, hindi niya inalok man lang na maupo ito, inignora din niya ang pananibik, napilit gumagawa ng daan sa puso niya. Hindi ko sila napilit na sabihin sa akin ang kinaroroonan mo, ang lungkot sa mga mata nito ay sapat, para makadama siya ng kirot sa dibdib niya. Nag-iwas siya ng tingin, baka may umusbong na awa kakambal ng kirot na yon, baka mabola lang siya nito. Sina Melay at Janice ang nagbanggit sa akin, na nagpalipat ka na raw sa branch ninyo rito sa Cebu. Nagpunta ako sa head office ninyo, doon ko nalaman ang address ng office nyo rito, from there, nagpatulong ako sa ilang kakilala, para magawa ng paraan na makuha ang home address mo rito. 3 days na ako rito sa Cebu sa pagbabaka sakali na matagpuan kita. Hindi mo na sana ako hinanap pa, Jerome, wala na tayo, matatag na saad niya kasabay ng paghalo kip-kip, mula nang ipahiya ako ng asawa mo. Noong araw ng supposedly ay kasal natin, tinapos ko na ang lahat sa atin. Huwag mo namang sabihin yan, Lara, hindi ko matatanggap yan, huwag mong gawin sa akin ito, please, alam mong mahal na mahal kita. Kung totoong mahal mo ako, hindi mo ako lolokohin, pero dahil nangyari na, at hindi na maibabalik ang nangyari na para baguhin yun, kalilimutan ko na lang, in fact, sinisimulan ko ng kalimutan ka. Humakbang ito palapit sa kanya, mataktika na nag-sidestep siya, hindi ako papayag na makalimutan mo ako, nasaktan kita pero hindi ko ginusto yun, sobra-sobra lang siguro ang pagmamahal ko sa iyo, kaya natakot ako na mawala ka sa akin, kapag nalaman mo ang totoo. Napakagatlabi siya, para na rin itong inamin na totoo nga ang sinabi ng babaeng, nagke-claim na asawa nito, pinakasalan ko si Bella noon, para lang matigil siya sa pag-eeskandalo, wala kasi kaming maisip na paraan noon ni na Papa, pero hindi totoo ang kasal namin, Lara. Nakadama na naman siya ng kirot sa dibdib niya, mahirap para sa kanyang paniwalaan ang sinasabi nito, ipagpalagay ng totoo ang sinasabi mo, pero wala na ring silbihan ngayon, Jerome, may boyfriend na ako. Hindi totoo yan, biglang sabi nito, totoo, halika, nasa loob siya, ipakikilala pa kita kung gusto mo, hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Ikaw lang ba ang pwede? Nakaismad na turan niya? Bakit hindi mo ako maunawaan? Lara, tila desperado ng tanong nito, hindi totoo ang kasal namin ni Bella, it was a fake wedding, here, anito, sa kamay inilabas na papel mula sa breast pocket ng jacket na suot nito, tingnan mo ang katunayan na single pa rin ako, last week ko lang kinuha ang sinumar na yan ang magpapatunay na wala akong asawa. Nang pasadahan niya ng tingin ang papel na iniabot nito, napansin niyang dokumentado iyon ng National Statistics Office. Nagsasabi nga ito ng totoo. Mabilis na pinroseso ng utak niya ang kasalukuyang sitwasyon. Kahit napatawarin niya ito at makipagbalikan siya rito, mananatili pa rin ang problema nila sa babaeng binanggit nito. Baka nga lalo lang magwala ang babaeng iyon, kapag nalaman nitong fake ang naging kasal nito kay Jerome. Siguradong tutol din ang mga magulang niya. Hindi birong kahihiyan ang tinamo nila, sa lahat ng mga taong sumaksi sa naudlot na kasal nila. Isa pa, mabubuliliso ang pagtulong na ginagawa niya kay Zyro, para mapalabas ang tunay na damdamin dito ng tiyahin niya, nasasaktan siya ngunit sa palagay niya, ay hindi pa panahon para balikan nila ni Jerome ang isa't isa. I'm sorry, Jerome, kahit nagsasabi ka pa ng totoo, hindi pa rin tayo makakabalik sa dati, komplikado na ang lahat, at committed na rin ako kay Zyro. Napamaang ito sa kanya, halatang hindi nito inaasahan ang naging desisyon niya, huwag mo namang gawin ito sa akin, pakiusap, Lara. Ngunit naging matatag siya sa pasya niya, walang nagawa ito kundi ang umalis, mabibigat ang hakbang at bagsak ang mga balikat, na bumaba ito ng hagdan. Parang piniraso ang puso niya nang ihatid niya ito ng tanaw, mahal pa rin talaga niya ito, gusto niyang habulin ito, yakapin ng mahigpit, at huwag nang humiwalay rito kahit kailan, Jerome, bulong niya sa hangin habang pumapatak ang mga luha niya. Guess what, halatang excited ang boses ni Janice sa kabilang linya, nang tawagan si Lara, what, tanong niya? May reveal si Melay sa you. Yun bang sila na ng stepbrother niyang si Dylan? Nag-text na si Melay sa kanya nang nagdaang gabi, engaged na raw ito, abay raw sila ni Janice kapag ikinasal na ito. Nang tawagan niya ito ay ipinagtapat nga nito, na ang kontrapulong stepbrother nitong si Dylan, ang makakatuluyan nito,
kailangan daw niyang umuwi sa binyan kapag ikinasal na ito. Kainis ka, panira ka ng excitement, akala ko pa naman, hindi pa niya nasasabi sa iyo, kasi sabi niya, ako ang una niyang pinagsabihan. Alam niya na kahit hindi niya nakikita ito, ay tiyak na nakatikwas ang nguso nito, pero, bro, miss ka na namin, bumalik ka na rito. Ano ka ba, settled na ako rito, saka kapag na-miss niyo naman ako, pwede tayong mag-text at mag-chat sa internet. Siguro hindi mo kami nami-miss ni Melay, hindi ako ang dapat mong sabihan ng ganyan, mag-isa lang ako dito, noong umalis ako riyan. Sobrang lungkot ko rito, wala yung dalawang kaibigan kong makukulit sa tabi ko, mabuti na nga lang, todo ang ginawang pag-alalay sa akin ng tita ko. Oy, maiba ako, balita ko pinuntahan ka raw ni Jerome dyan, nagkita na ba kayo? Oo, pareho lang niyang pinahihirapan ang mga sarili namin sa ginagawa niya. So, nahihirapan ka rin palang makita siya riyan. Nagpapaalala lang ako, Lara, mas mahirap ma-involve sa isang on-the-rebound na relasyon, kawawa naman yung new BF mo, ginagamit mo lang siya para makalimutan si Jerome. Sobra ka naman, hindi ko ginagamit lang si Zyro. Wey, mahal mo na siya, hindi siya nakasagot, mukhang nakahalata ito, binago na nito ang topic, alam mo ba, nagkausap kami ni Tita Luisa kahapon, inulit na naman niya ang kahihiyan daw na dinala ni Jerome sa pamilya niyo, tingin ko, matatagalan bago niya mapatawad ang ex mo. Nahirapan siyang tiisin ang sakit na idinulot ni Jerome sa kanya, pero bakit ngayon, pakiramdam niya, mas mahirap para sa kanya na tanggaping ex na lang niya ito. Sigurado ka bang si Zyro na ang talagang mahal mo? Seryosong tanong ng Tita Mindy ni Lara sa kanya isang araw. Noong nag-dinner sa kanila si Zyro, ay hindi ito sumabay sa kanila sa hapunan, masakit daw ang ulo nito. Natuwa si Zyro sa reaksyong nakuha rito, ngunit ng mga sumunod na araw, ay tila hindi na iniinda ng tiyahin niya. Ang pagiging mag-boyfriend nila ni Zyro, normal na pakikitungo pa rin ang ipinakikita nito sa kanya, kaya nga nagtaka siya nang kausapin siya nito. Parang napakaaga pa para sagutin mo siya, katatapos mo pa lang sa isang palpak na relasyon, sariwa pa ang sugat mo, paano kung ma-realize mo, na hindi talaga si Zyro ang mahal mo, kundi yun pa ring dati mong boyfriend. Tita, maiintindihan naman siguro ako ni Zyro, kung mangyayari man yang sinasabi mo, sasaktan mo lang siya. Ganon naman po talaga sa isang relasyon, hindi pulos saya, minsan masasaktan ka, sinadya niyang ganoon ang isagot, upang malaman kung ano ang magiging reaksyon nito. She was probing her. Gusto niyang mapatunayan, kung tama nga ang sinasabi sa kanya ni Zyro, na mahal din ito ng tiyahin niya, dangan nga lamang at big deal dito ang age difference ng mga ito, at ang sasabihin dito ng ibang tao.